Kung ang iyong sigla ay nawala na, ang iyong gana ay humina, o nararamdaman mong hindi ka na konektado sa iyong sariling katawan, gusto kong malinaw mong marinig ito, hindi mo ito kasalanan. At higit sa lahat, hindi pa ito ang katapusan. Ang ibabahagi ko sa iyo ay nakatulong na sa libu-libong kababaihan na lampas, 60 taong gulang na buhayin muli ang kanilang sigla, bawiin ang kanilang pagkababae at ibalik ang kanilang natural na pagnanasa nang hindi umaasa sa mga hormone cream o pagkadismaya. Ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care na may higit sa 30 taong karanasan sa pag-aalaga sa mga nakatatandang kababaihan sa buong Pilipinas. Nakaupo ako sa tapat ng mga nurse, retiradong executive mula sa Makati, mga guro mula sa Cebu, at mga lola mula sa Davao, mga babaeng tulad mo na tahimik na nagdurusa sa paniniwalang tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang mensahe ko sa kanila: gumagana pa ang inyong katawan. Kailangan lang nito ng tamang suporta. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Karamihan sa mga babaeng ito ay hindi nahihirapan dahil sa menopause o katandaan. Nahihirapan sila dahil sa isang simpleng pagkakamali sa kanilang dieta. At nang ayusin namin ito sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng 3 partikular na gulay, nagsimula silang makaranas ng panibagong lakas, muling nag-aalab na sigla at isang pakiramdam ng kaginhawaan na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming dekada. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa eksaktong 3 gulay na yon, kung bakit epektibo ang mga ito, kung paano ihanda, at kung paano mo mararamdaman ang pagkakaiba sa loob lamang ng 7 araw. Ngunit ibubunyag ko rin ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan at ang makapangyarihang routine na maaaring magpabalik buhay sa iyong katawan. Kaya't samahan mo ako. Ang iyong muling paggising ay nagsisimula na ngayon. Bago tayo sumisid sa mga makapangyarihang solusyon, na ito maglaan ng sandali upang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang isa pang tips sa kalusugan na sinusuportahan ng agham na partikular na ginawa para sa mga kababaihang lampas 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, gusto kong marinig ang iyong saloobin sa mga komento. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at sigla. Magsimula tayo sa unang gulay, isa na madalas maliitin, ngunit nagtataglay ng susi sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, enerhiya, at natural na pakiramdam ng pagkababae. Ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay panggatong para sa iyong sirkulasyon. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang tinatawag kong the circulation charger, ang Beets. On Beets ang circulation charger. Magiging tapat ako sa inyo. Noong una kong sinimulang irekomenda ang Beets sa aking mga matatandang pasyenteng babae, marami akong natanggap na kakaibang tingin. Beets doc talaga. Ngunit sa loob ng 1 o 2 linggo, ang mga parehong babae ay babalik na may ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, pagkagulat, at kung minsan, isang tahimik na kumpiyansa. Dahil may nagbago. Bumalik ang kanilang lakas, bumaba ang kanilang presyo ng dugo, at naramdaman nilang mas buhay, mas tumutugon, mas gising ang kanilang mga katawan. Lahat mula sa isang simpleng lamang ugat na gulay na binaliwala nila sa loob ng maraming taon. Ang Beets kasi ay natural na circulation charger ng kalikasan. Mayaman ito sa nitrates, mga natural na compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan, isang molekula na nagpaparelaksa at nagpapalapad ng iyong mga daluyan ng dugo. Kapag mas madaling dumaloy ang dugo, nararating nito ang lahat ng lugar na kailangan nitong puntahan, kabilang ang mga sensitibong tissue sa pelvic region. Kung walang malusog na sirkulasyon, nagiging mahirap ang pakiramdam ng kasiyahan at pagka-excite. Ang pagnanasa sa kaibuturan nito ay isang kaganapan
na nakasalalay sa daloy ng dugo. Isang pasyente ko si Aling Rosa, 68 taong gulang, ay halos sumuko na. Sabi niya, "Dok, masyado na akong matanda. Wala nang gumagana." Hiniling ko sa kanya na bigyan ako ng 10 araw lamang. Sinabi ko sa kanya na magdagdag ng kalahating tasa, 2 tasa ng nilutong beets sa kanyang tanghalian araw-araw. Iyon lang. Walang hormones, walang nakakailang na paggamot. 1 linggo pagkatapos, tumawag siya sa aking opisina at sinabing, "Hindi ko alam kung anong uri ng mahika ang ginagawa mo, pero nagsisimula na akong maramdaman muli ang aking sarili." Tumutulong din ang beets na linisin ang mga daluyan ng dugo, bawasan ng pamamaga, at suportahan ang kalusugan ng puso, mga bagay na kailangan ng bawat babaeng lampas, 6'2". Ngunit ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Inihaw, pinasingawan o hinalo sa isang smoothie, humanap ng paraan para ma-enjoy ito at gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na ritmo. Ang mga resulta ay hindi lamang lalabas sa iyong personal na buhay. Susundan ka nito sa buong araw mo sa anyo ng mas malinaw na pag-iisip, mas maraming enerhiya at mas malaking kumpiyansa. At narito pa ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan kapag pinagsama mo ang beets sa ilang iba pang mga gulay, ang epekto ay dumarami. May isang partikular na gulay na tumutulong na palambutin ang mga ugat, mapabuti ang asukal sa dugo, at bawasan ang paninigas sa buong katawan, lalo na sa mga lugar kung saan ito pinakamahalaga. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi man lang alam na nakakatulong ito sa pagpukaw ng pagnanasa, ngunit sa sandaling maunawaan mo kung paano ito gumagana, hindi mo na ito titingnan sa parehong paraan muli. Tingnan natin ang pangalawang makapangyarihang gulay at kung bakit maaring ito ang nawawalang piraso sa iyong wellness puzzle. Kung narito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mga kaalamang ito, ipaalam sa akin sa mga komento para malaman kung siniseryoso mo ito. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang pangalawang gulay na maaring gumawa ng tunay na pagkakaiba. 2. Talong, ang artery softener. Ngayon hayaan ninyong ikwento ko ang isang gulay na bihirang makatanggap ng papuri na nararapat dito ang talong. Kapag iniisip ito ng karamihan sa mga kababaihan, naiisip nila ang mga ulam na may pasta o mga di malilimutang side dish. Ngunit kapag tinitingnan ko ang isang talong, nakikita ko ang isa sa mga pinakahindi napapansing sandata sa laban para sa mas mahusay na sirkulasyon at panibagong sigla. Hindi ko malilimutan ang isang pasyenteng nagngangalang Aling Elena, 72 taong gulang, na lumapit sa akin matapos ang isang atake sa puso at maraming taon ng pakikibaka sa pagkapagod. Sinabi niya sa akin, "Dok, pakiramdam ko'y bumabagal na ang aking katawan, ang aking lakas, ang aking sigla, lahat na lang." Ang pinakatumatak sa akin ay hindi lamang ang kanyang pagkadismaya, kundi kung gaano siya kawalang pag-asa. Kaya nagsimula kami sa simple. Hiniling ko sa kanya na maghurno ng mga hiwa ng talong, 2 beses sa 1 linggo, patakan ng olive oil at kainin kasama ng isang walang tabang pinagkukunan ng protina. Tinaasan niya ako ng kilay, ngunit pumayag. Pagkalipas ng 3 linggo, umupo si Aling Elena sa aking opisina na may ibang tono. Hindi ko alam kung ano ang nasa lilang bagay na yon. Sabi niya, ngunit pakiramdam ko ay mas bata ako, mas magaan, mas buhay. Ang talong ay puno ng mga antioxidant tulad ng nasunin at chlorogenic acid. Ang mga compound na ito ay tumutulong na protektahan at ayusin ang panloob na lining ng iyong mga ugat na binabawasan ng paninigas at pagbabara. Isipin mo na parang nililinis mo ang isang luma at baradong tubo. Bigla nagiging pantay ang presyon at lahat ay dumadaloy ng maayos muli. At kapag mas mahusay ang daloy ng dugo sa iyong puso, sa iyong utak, at sa iyong buong pelvic region, nararamdaman mo ito sa bawat bahagi ng iyong buhay. Sinusuportahan din nito ang kontrol sa asukal sa dugo at binabawasan ng pamamaga, 2 tahimik na kaaway ng sigla ng kababaihan.
Karamihan sa mga kababaihan ay hindi na pagtatanto na ang mataas na glucose o mababang antas ng pamamaga ay maaring dahan-dahang bawasan ang kanilang kakayahang makaramdam ng pagnanasa kahit na tila maayos ang lahat. Tinutulungan ng talong na pigilan ang paghinang yon. Tulad ng beets, hindi ito tungkol sa pagkain ng napakarami. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. I-bake ito, iihaw o i-grill, huwag lang itong iprito. Kasama ng malusog na taba tulad ng olive oil, ito ay nagiging isang simple, ngunit makapangyarihang tool para sa pagpapalambot ng mga ugat at pagpapanumbalik ng kumpiyansa. Ngunit narito ang bahaging tunay na nakapagpapasigla sa akin. Kapag ipinaris mo ang mga benepisyo sa sirkulasyon ng beets, sa kapangyarihan ng talong na magpalambot ng ugat, nagtatayo ka ng isang matibay na pundasyon. Gayunpaman, may isa pang piraso upang makumpleto ang tatsulok na ito, isang madahong gulay na hindi lamang tumutulong sa iyong daloy ng dugo, kundi direkta ring nakikipag-ugnayan sa iyong mga hormone. Ito ang lihim na kakampi na hindi kailanman naisip gamitin ng karamihan sa mga kababaihan at maaaring baguhin ito ang lahat. 3. Spinach, ang kakampi ng hormone. Kapag tinatanong ako ng mga kababaihan, "Doc, mayroon po ba akong makakain para maging mas balanse ang pakiramdam pagkatapos ng menopause?" Karaniwan akong humihinto at ngumingiti dahil inaasahan ng karamihan sa kanila na sasabihin ko ay toyo o mga supplement o ilang uri ng kakaibang pulbos. Ngunit mas madalas itinuturo ko sila sa isang bagay na daan-daang beses na nilang nilampasan sa grocery store, ang spinach. Alam ko hindi ito mukhang kapanapanabik, hindi ito magarbo. Ngunit ang madahong gulay na ito ay tahimik na isa sa mga pinakamakapangyarihang kakampi na maaaring magkaroon ang isang tumatandang babae, lalo na pagdating sa enerhiya, mood at balanse ng hormone. Ang spinach ay mayaman sa magnesium, zinc, folate at plant-based nitrates. At ang mga sustansyang iyon ay may ginagawang espesyal, tinutulungan nila ang iyong katawan na pamahalaan ang mga stress hormone at suportahan ang maselang hormonal na simponya na namamahala sa iyong enerhiya at pagnanasa. Isang pasyente na madalas kong naiisip ay si Aling Wanda, isang 60 taong gulang na retiradong punong-guro. Disiplinado siya sa bawat bahagi ng kanyang buhay maliban sa kanyang enerhiya. Sinabi niya sa akin, "Ginagawa ko naman po ang lahat ng tama, ngunit pakiramdam ko ay wala pa ring laman. Walang sigla, walang saya. Parang sumusunod lang sa agos." Tiningnan ko ang kanyang dieta at napansin ko ang isang malaking kakulangan, napakakaunting mga gulay. Nagsimula kami sa maliit. Pinagdagdag ko siya ng isang dakot ng hilaw na spinach sa kanyang breakfast smoothie at naggisa ng 1 tasa sa olive oil na may bawang sa hapunan. Iyon lang. Sa ikatlong linggo bumalik ang kanyang enerhiya. Nagbiro pa siya. Tinanong ako ng asawa ko kung ano raw ang sekreto ko. Ngunit hindi ito isang mahiwagang tableta. Ito ay totoong pagkain na gumagana kasama ng kanyang katawan upang gisingin muli ang mga bagay-bagay. Tumutulong din ang spinach na bawasan ng cortisol, ang iyong stress hormone, na maaring sumira sa libido at umubos ng enerhiya kapag hindi na kontrol. At sinusuportahan nito ang kalusugan ng buto at puso, isang bagay na dapat seryosohin ng bawat babaeng lampas 60. Ang kagandahan ng spinach ay ito ay maraming gamit at madaling ihanda. Ihalo sa blender, igisa, ihalo sa itlog, hindi mahalaga kung paano mo ito gamitin. Ang mahalaga ay regular mo itong ginagamit. Dahil kapag pinagsama mo ang spinach sa lakas ng beets na nagpapadaloy ng dugo at sa lakas ng talong na nagpapalambot ng ugat, hindi mo lang pinapabuti ang iyong pagnanasa. Ibinabalik mo ang balanse sa iyong buong sistema. Ngayon narito ang isang bagay na mas interesante. Ang tatlong gulay na ito ay hindi lamang epektibo ng mag-isa. Kapag pinagsama-sama mo sila, lumilikha sila ng isang synergy na higit na mas makapangyarihan
kaysa sa alinman sa kanila ng mag-isa. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit ang kombinasyong iyon ay maaring ang lihim na bentahe na matagal nang hinahanap ng karamihan sa mga kababaihan. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong mahalaga ito, ipaalam sa akin sa mga komento para lang malaman kung narito ka pa rin at tinatanggap ito. Ngayon magpatuloy tayo. Bakit mas epektibo ang tatlong gulay na ito? Kapag magkakasama sa paglipas ng mga taon, may natutunan akong isang makapangyarihang bagay. Ang tunay na pagbabago ay bihirang nagmumula sa isang pagbabago lamang. Nagmumula ito sa tamang mga piraso na nagtutulungan ng may harmoniya. Iyan mismo ang nakita ko sa beets, talong at spinach. Hiwalay bawat isa sa kanila ay sumusuporta sa mahahalagang aspeto ng kalusugan ng kababaihan. Ngunit kapag pinagsama-sama mo sila, may isang pambihirang nangyayari. Isipin mo ito na parang pag-aalaga ng hardin. Ang beets ang nag-aararo sa lupa. Pinapabuti nito ang sirkulasyon halos kaagad. Inihahanda ang iyong katawan na tumanggap ng sustansya. Ang talong ang nagpapayaman sa lupa. Pinapalambot nito ang iyong mga ugat at tinutulungan ang mahalagang daloy ng dugo na maglakbay ng may mas kaunting hadlang. At ang spinach, ito ang banayad na sikat ng araw at ulan. Nagbibigay ito ng suporta sa hormone mula sa loob, tumutulong na balansehin ang iyong mood at enerhiya. Sa kanilang sarili, bawat gulay ay kapaki-pakinabang, ngunit magkakasama, tinutulungan nilang mamukadkad ang iyong panloob na hardin sa paraang hindi pa naramdaman ng karamihan sa mga kababaihan sa loob ng maraming taon. Isa sa aking matagal ng pasyente si Aling Alice 70 ay ang uri ng babae na sinubukan na ang lahat mga cream supplement kahit na hormone replacement, tila walang tumatagal. Sinabi niya sa akin, pakiramdam ko ay nagtatapal lang ako ng mga butas sa isang lumulubog na barko. Kaya inalis namin ang lahat at nagsimula kami sa pagkain. Itong tatlong gulay lamang inihanda ng simple kinakain ng tuloy-tuloy. Sa loob ng 3 linggo tumaas ang kanyang enerhiya, bumuti ang kanyang tulog at tahimik niyang binanggit na sila ng kanyang asawa ay nagkakaintindihan na muli. Iyon ang kanyang paraan ng pagsasabi na gumagana na muli ang mga bagay-bagay nang hindi ito sinasabi ng malakas. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang nagpap-espesyal sa kombinasyong ito ay kung paano nito sinusuportahan ang buong sistema. Ang iyong mga daluyan ng dugo, ang iyong mga hormone, ang iyong mga antas ng enerhiya, lahat sila ay konektado. Kapag inalagaan mo ang isa, sinusuportahan mo ang iba. Ngunit kapag inalagaan mo ang lahat ng tatlo, nang sabay-sabay, lumilikha ka ng momentum. At kapag nagkaroon na ng momentum ang mga resulta, ay madalas na lumalabas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa iyong personal na buhay o ngunit pati na rin sa paraan ng iyong pagkilos, paghinga at pag-iisip. Ngunit dito nagkakamali ang maraming kababaihan. Kahit na may tamang pagkain na gumagawa sila ng isang simpleng pagkakamali na ganap na humahadlang sa kanilang pag-unlad. Ito ang numero 1 dahilan kung bakit hindi nararamdaman ng karamihan sa mga matatandang babae ang mga benepisyong dapat nilang makuha kahit na mas maayos na ang kanilang pagkain. At nakita kong ito ang dahilan ng pagkawala ng kumpiyansa, enerhiya at pagiging malapit ng mga kababaihan. Sa susunod na seksyon sasabihin ko sa iyo kung ano mismo ang pagkakamaling iyon at kung paano ito may iiwasan simula ngayon. Ang numero 1 pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan. Ito ay isang bagay na nais kong isigaw mula sa bawat bubong dahil ito ang paulit-ulit kong nakikita. Sa wakas ay nagsisimula nang kumain ng mas maayos ang mga kababaihan. Nagdaragdag sila ng beets, nagluluto sila ng talong, naglalagay sila ng spinach sa kanilang mga smoothie. At gayon paman, lumilipas ang mga linggo na walang tunay na pagbabago. Nagsisimula silang mag-isip,
Siguro huli na. Siguro hindi sapat ang pagkain. Ngunit hindi ang pagkain ang problema. Ito ay kung paano nila ito ginagamit. Ang numero unong pagkakamali na nakikita ko sa karamihan ng mga matatandang babae ay ito tinatrato nila ang pagkain tulad ng gamot hindi bilang panggatong. Umaasa sila ng agarang resulta. Kumakain sila ng isang salad at inaasahan ng mahika. At kapag hindi iyon nangyari, sumusuko sila. Ngunit ang iyong katawan ay hindi sira. Matagal lang itong tumatakbo ng walang laman. Ang paggaling, lalo na pagkatapos ng isinto, ay nangangailangan ng pagiging pare-pareho. Nangangailangan ito ng pasensya. Nangangailangan ito ng paniniwala. Naalala ko ang isang babaeng nagngangalang Aling Doris, 64 taong gulang, na nagsabi sa akin, "Dok, sinubukan ko na po ang lahat. Walang tumatagal." Nang tanungin ko siya kung gaano katagal niyang binigyan ang bawat pagbabago, umamin siya. "Siguro ilang araw lang po, 1 linggo ang pinakamatagal." Doon ko ipinaliwanag ang isang bagay na gusto ko ring marinig mo. Ang katawan ng babae ay pinakamahusay na tumutugon sa ritmo, hindi sa tindi. Hindi sa maikling pagsisikap, kundi sa matatag pang araw-araw na nutrisyon. Ganoon, nagbabalanse muli ang iyong mga hormone. Ganoon nag-ayos ang mga daluyan ng dugo. Ganoon bumabalik ang tunay na pakiramdam. Isa pang pagkakamali, ang hayaang mangibabaw ang stress. Nakita ko kung paano tahimik na sinasabotahin ng cortisol ang iyong stress hormone, ang pag-unlad, kahit na tama ang lahat ng iba pa. Kaya lagi kong inirerekomenda na isabay ang mga pagkaing ito sa malalim na paghinga, banayad na paggalaw, at isang kaisipan ng pasensya. Dahil kapag binigyan mo ang iyong katawan ng espasyo para tumugon, halos palagi itong tumutugon. At sa wakas, napakaraming kababaihan ang nag-iisa. Nagdurusa sila sa katahimikan, iniisip na kahinaan ang pag-usapan ng pagnanasa enerhiya o pagiging malapit. Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging handang magbago, matuto, at ipakita ang sarili kahit na hindi agaran ang mga resulta. Iyon ang uri ng babae na umuunlad sa edad na 60-70 kahit epan. Ngayong alam mo na kung anong pagkakamali ang dapat iwasan, pagsama-samahin natin ang lahat. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng isang malinaw at simpleng 7-day action plan. Hindi teorya, hindi hula-hula, isang hakbang-hakbang na paraan upang simulang maramdaman ang pagkakaiba sa iyong katawan, iyong enerhiya, at iyong pagnanasa simula ngayong linggo. 6. Ang iyong 7 araw na action plan. Ngayong alam mo na kung ano ang gumagana at kung ano ang dapat iwasan oras na upang pagsama-samahin ng lahat sa paraang simple magagawa at totoo. Dahil ang katotohanan ay ang mga resulta ay dumarating lamang kapag ang kaalaman ay sinamahan ng pare-parehong pagkilos. Kaya nais kong bigyan ka ng isang malinaw na 7 araw na plano na maaari mong simulan agad. Walang hulaan, walang stress, totoong pagkain lang, isang totoong routine, at isang tunay na pagkakataon na maramdaman muli ang iyong sarili. Simula ng iyong umaga ng may momentum sa loob ng 30 minuto pagkatapos gumising uminom ng isang mataas na baso ng tubig. Kung kaya maglaan ng ilang minuto sa sikat ng araw o banayad na paggalaw, paglalakad o pag-uunat lang. Pagkatapos mag-smoothie kalahating lutong beet, isang dakot ng hilaw na spinach, ilang frozen na berries at kaunting tubig o almond milk. Ang kombinasyong iyon ay nagbibigay sa iyong mga daluyan ng dugo ng kailangan nila upang bumukas at sa iyong hormonal system ng banayad na suporta na kailangan nito. Sa tanghalian, maghangad ng walang tabang protina, manok, isda o kahit lentils at isang gilid ng inihaw na beets o inihaw na talong. Gumamit ng olive oil at mga herbs upang magbigay lasa nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan. Panatilihin itong makulay at simple. Ang hapunan ay kung saan mo tinatapos ang araw ng tama. Gumawa ng isang mainit na plato ng ginisang spinach, bawang at olive oil. Magdagdag ng mas maraming talong kung gusto mo
o panatilihing magaan na may sabaw o sopas. Ang layunin dito ay hindi perfection. Ito ay ritmo. Ang ginagawa mo araw-araw ay mas mahalaga kaysa sa ginagawa mo paminsan-minsan. Matalinong merienda. Kung nagugutom ka sa pagitan ng mga pagkain, kumuha ng mani yogurt o kahit na matigas na keso. Iwasan lamang ang mga processed na merienda. Huwag kalimutan ang iyong isipan maglaan ng 5 minuto bawat araw sa malalim na paghinga. Ipikit ang iyong mga mata, hayaang matunaw ang stress. Magugulat ka kung gaano tumutugon ang iyong katawan kapag ang iyong isipan ay sa wakas ay tumigil na sa pakikipaglaban dito. Manatili sa planong ito sa loob lamang ng 7 araw. Karamihan sa mga kababaihan ay nagsisimulang makaramdam ng mas malinaw, mas magaan at mas alerto sa ika-3 o ika-4 na araw. At ang ilan ay nagsisimula pang makapansin ng pagbabago sa kanilang sigla at mood banayad sa una, pagkatapos ay hindi maikakaila. Ang planong ito ay hindi mahirap, hindi ito sukdulan, ngunit gumagana ito dahil sinusuportahan nito ang iyong katawan kung saan ito pinakamahalaga, daloy ng dugo, hormones at paggaling. At kapag nag-align ang tatlong yon, bumabalik ang pagnanasa hindi bilang isang himala, kundi bilang isang salamin ng pangangalaga na sa wakas ay ibinibigay mo sa iyong sarili. Sa huling bahagi ng mensaheng ito, nais kong iwanan ka ng isang bagay na mas malalim, isang katotohanan na paulit-ulit kong nakita na maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong katawan, iyong kalusugan, at kung ano ang tunay na posible sa mga darating na taon. Konklusyon at mahalagang aral sa buhay. Kung umabot ka hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagpili na pangalagaan ang iyong kalusugan, ang iyong enerhiya, at ang iyong hinaharap. Ang pagpiling iyon pa lang ay naglalagay na sa iyo sa unahan ng karamihan. Napakaraming kababaihan ang tahimik na tinatanggap ang mabagal na paghina na kasama ng edad sa paniniwalang wala silang magagawa. Ngunit narito ka at may sinasabi itong makapangyarihan sa akin, hindi ka pa tapos. Handa ka nang muling maging masigla na ipakita ang iyong sarili, nang buo na bawiin ang mga bahagi ng iyong sarili na maaaring pinapurol ng panahon at stress. Nagsimula tayo sa mga pangunahing kaalaman, ang tunay na dahilan kung bakit nawawala ang enerhiya at pagnanasa pagkatapos ng 60 at hindi tayo naghabol ng mga gimmick o mabilis na solusyon. Tiningnan natin ang pagkain, totoong pagkain na gumagana sa iyong katawan. Beets para buksan ang iyong mga daluyan ng dugo, talong para palambutin ang iyong mga ugat, at mapabuti ang sirkulasyon at spinach para tulungang ibalik ang balanse ng hormone at sigla na nais pa ring likhain ng iyong katawan. Ang tatlong gulay na ito ay hindi mahika, ngunit sila ay makapangyarihan. At kapag pinagsama-sama mo sila, lumilikha sila ng isang synergy na mararamdaman ng iyong katawan sa loob ng ilang araw. Pinag-usapan natin ang numero, unong pagkakamali, na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan ang hindi pagbibigay sa kanilang katawan ng oras at ritmo na kailangan nito upang tumugon. At naglatag tayo ng isang 7 araw na plano na simple, sustainable at napatunayan. Dahil ang paggaling ay hindi kailangang maging komplikado. Kailangan lang itong maging pare-pareho. Sa lahat ng ito, sinubukan kong magsalita, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakakita nito na gumana para sa mga totoong babae ng paulit-ulit. Nakita ko ang hitsura sa mga mata ng isang babae kapag siya ay pumasok, nakayuko at tahimik at lumabas na mas matangkad, mas sigurado sa sarili. Nakita ko ang mga relasyon na muling nag-alabang enerhiya na bumalik at ang kumpiyansa na muling nabuo. At lahat ito ay nagsisimula sa maliliit na pagpili na inuulit araw-araw. Kaya't narito ang aking huling pag-iisip at ang pinakamahalagang aral sa buhay na may aalok ko, hindi ka sira. Hindi pa huli ang lahat
dahil sa iyong edad, hindi mo pinalampas ang iyong pagkakataon. Hindi mo lang naibigay sa iyong katawan ang tamang suporta. Hanggang ngayon, ang iyong katawan ay may hindi ka pani-paniwalang kakayahan na magpagaling at magpabata, ngunit nangangailangan ito ng pakikipagtulungan. Kailangan ka nitong magbigay ng tamang panggatong at tamang kaisipan. Ang pangangalaga sa iyong kalusugan ay hindi isang pasanin. Ito ang sukdulang gawa ng paggalang sa sarili. Ito ang pundasyon kung saan itinatayo ang isang masigla at makabuluhang buhay anuman ang iyong edad. Kung sineseryoso mo ang mga hakbang na ito, kung mananatili kang pare-pareho, at kung maniniwala ka, kahit kaunti mamamangha ka sa kung ano pa ang kayang gawin ng iyong katawan. Ang iyong susunod na kabanata ay wala sa iyong likuran. Nagsisimula ito ngayon at narito lang ako na sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang ng daan. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin o tanong sa mga komento sa ibaba. Paki-subscribe para sa mas maraming kaalaman sa kalusugan at kung nakaantig sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring kailangan itong marinig. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin.